Mga kaberador, welcome back again sa Pinoy Berador. Ngayon ay November 3. Pag-uusapan natin itong kayabangan ni Gibo Teodoro. Saan kaya siya kumuha ng kapal ng mukha para sabihin sa counterpart niya na defense chief ng China na ayaw niyang kausapin dahil pag kinausap niya daw ay sampal sa mukha niya. Sino ba si Gibo Teodoro? Ang lakas ng loob mga kaberador magsabi ng ganyang mga pananalita niyang ganyan. Di ba isa lang siyang tauhan natin? Samantalang yung kanyang amo, si Bangbang Bungog Marcos, si Mr. President, ay nagkukumahog na maka-shake hands man lang kay presidency ng China. Binatikos pa nga siya. Pagkatapos niyang birahin si presidency, ay lumapit siya na parang isang hold-upper para lang makipagkamay. Nagmamakaawa, gusto makipagkaibigan. Samantalang itong kanyang defense secretary si Gilberto Gibo Teodoro Jr. ay nakikipagmatigasan sa kanyang counterpart o sa kanyang kaparehong defense minister ng defense secretary ng China. Dahil daw, para sa kanya, sampal sa kanyang mukha. Ang yabang naman itong hinayupak na to. Sampal sa kanyang mukha kung kinausap niya. Ito yung balita mga kaberador. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi siya makikipag-usap sa kanyang Chinese counterpart sa pulong ng ASEAN Defense Ministers dahil sa matinding pahayag ng Ministry of National Defense ng China laban sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, ang ideya ng pagkikipagharap matapos tawagin ng China ang Pilipinas na blackmailer at troublemaker ay parang sampal sa mukha. Di ba? Totoo naman nang ba-blackmail at saka troublemaker. Nakita naman natin yung video kung sino yung mga gustong magpabangga at sino yung gustong bumangga. Nakita natin, hindi naman tayo si Raulo na hindi marunong mag-analyze, di ba? Hindi naman tayo kasing bangag ni Bangag Marcos na kahit ayaw sa kanya, hindi man siya marunong makaramdam. Ito sabi niya pa, would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Ang yabang, no? Ang yabang ni Teodoro, no? Samantalang sila lang naman itong gustong makipag-away sa China. Yung mga kapitbahay natin, mga katabing bansa natin, gustong makipagkaibigan sa China para umunlad ang kanilang ekonomiya. Tayo, inaaway natin na China. Tarantado si Raulo. Gibo Teodoro, napakayabang mo. Sino ka ba? Ito would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Of course not. Para sa kanya. Ayon kay Teodoro, mataas ang pride ni Teodoro, no, mga kaberador, no? Napakataas ng pride. Ayon kay Teodoro, sa panayam nitong Nobyembre 2, gayon man, iginit niyang bukas siya sa pag-uusap kung magpakita ang Beijing ng good faith at sinseridad. Handa ako kung may semblance of good faith, aniya. Sino ka ba para magpakumbaba sa iyo ang China? Napakalaking bansa ng China, napakayaman ng China. Kung tutuusin, mas mayaman pa ang China kaysa sa Amerika. Lubog na lubog ang Amerika sa utang sa China. Tapos ikaw, Pilipino, tayo, ikaw, Gibo Teodoro, sino ka ba para habulin ng China? Sino ka ba para magmakaawa sa iyo ng China? Nayabang mo.
Ang pahayag ni Chidoro ay nagmumula sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea kung saan patuloy na naitatala ang mga insidente ng aggressive maneuvers, maritime interceptions at pagpasok ng mga Chinese vessels sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Hindi naman sana nangyayari yan kung hindi tayo gumagawa ng gulo. Kung nakikipag-usap tayo na maayos. O ito, dahil hindi natin nabasa na maayos yung kanyang mensahe ito. Ipapakita ko sa inyo ang kanyang video. To meet your Chinese counterpart, hindi ba important, sir, for ministers to continue conversation despite the tension? Well, of course it is important, but how can you have a conversation when the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways and or suffer the consequences, and that the Philippines is blackmailing China? Would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith, kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko, bakit hindi? Pero kakausapin mo na the day before sinabi bina-blackmail natin ng China. Pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways para biro mo magsasabi sila, gusto namin makipag-usap, mabait kami, pero sasabihan ka on the other hand na gano'n. Sampal sa mukha yun, kaya hindi ko tatanggapin. At sinabi ko yun sa aking intervention sa ADMM Plus. At kinote ko ang isang tao na sinabi, resist unilateral bullying. So sinusunod lang naman natin ang sinabi. Sino nagsabi nun? President Xi Jinping sa APEC. Ito, sabi niya, we must resist unilateral bullying. Ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? At anong reaction sa ng China? Wala. Sir, this is